Medyo kakaiba po ang senaryo na sinasabi ni VP Sara na ang kanyang sariling tatay, ang dating Pangulo, ang siya mismong tatayo na isa sa mga counsel sa kanyang impeachment trial. Ano po ang masasabi ninyo rito? Well, kakaibang senaryo talaga yan. Kasi nakita naman natin kung paano humarap sa Senado at sa Kongreso ang dating Pangulong Duterte. At ang pangamba namin ay magiging malasirkus ang impeachment trial kapag nagkataon kung si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si Sara ang haharap doon sa Senate Impeachment Court. So baka nga malihis ang mga issue sa halip na seryosong pag-usapan yung usapin ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds, baka mauwi sa politika lamang, mauwi sa mga threats, intimidation, at iba pang side issues ang napakahalagang paraan sana ng pagpapanagot sa Vice President. Pero hindi naman po ito illegal. Kumbaga, ito'y kakaiba, maaaring mangyayari sa kauna-unahang pagkakataon, pero ito naman ay katanggap-tanggap. Well, of course, abogado naman si dating Pangulong Duterte and the accused is entitled na kumuha ng kung sino man abogado ang kanyang napupusuan. So hindi ho illegal yan. Kaya lang, siya ay dating presidente ng Pilipinas, napakalakas ng impluensya, at nakita nga natin in the past hearings, both in the House and the Senate, kung paano niya ginagamit yung pagiging dati niyang presidente para medyo sindakin, no? At off balance yung mga legislators natin. So, posible niya na makita natin kapag natuloy nga yung plano nila. Pero wala naman pong paraan o proseso para sabihin na nating wag matuloy yan o kaya ay barahin, pigilan ng mga congressman. Ay, if they voted that way, posible po ba yun na hindi matuloy? Na ang isang dating presidente na mayroong ganoong uri ng impluensya ang siyang magtatayong counsel ng kanyang anak? Tingin ko po walang magagawa ang Kongreso kung yan ang pinili ng Vice President. Kasi nga entitled naman siya na magkaroon ng sarili niyang abogado. So ang pagbobotohan lang naman ng Kongreso dyan is yung impeachment, articles of impeachment, kung iaakyat ito sa Senado. At sa Senado, ang pagbobotohan lamang naman nila dyan kung impeached, o guilty o hindi guilty ang Vice President. Wala ho silang, tingin ko po, walang poder na diktahan ang akusado kung sino ang kanyang gustong maging abogado. Of course, subject to yung requirements sa ilalim ng batas kung sino ang pwede mag-practice ng law. Sino naman po din ang nakikita ninyong pwedeng pantapat kay former President Duterte sa paglilitis? Hindi pa ho natin alam, but of course, ang Kongreso ay magtatayo ng sarili niyang prosecution team. Malamang yung mga abogado na congressmen ang magiging bahagi dyan, and then kukuha siguro sila ng ilang mga sabihin na natin collaborating lawyers. Pero hindi pa natin alam, no? Mahirap naman magsabi kung sino ang pwedeng pantapat. Of course, ang ilang mga lumutang na dyan, nag-participate sa hearings, at mga kritiko din ni Pangulong Duterte, si Laila de Lima, at si former Congressman Eric Colmenares. So ito yung ilan sa mga posibleng maging collaborating lawyers sa impeachment. Ayun, oo. Parang personalidad laban sa isa pang personalidad. Maganda po yan para sa balita. Marami po kaming headlines. So, hindi po ba, Pero, no? Oo, pero yun nga masaya. sana nga wag mauwi sa labanan ng personalidad ito. We hope, kasi seryoso talaga itong impeachment. Napakabigat ng mga akusasyon, mga ebidensya. So sana nga wag mauwi sa awayan lang ito ng mga personalidad at talagang seryosong mapag-usapan yung mga charges. Opo, good luck po doon. Ano na ba ang lagay po ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Pagka nag-reconvene po ba ay dire-diretso na po ito? Ang alam namin kapag pag nag-reconvene ang Kongreso ay ifo-forward na ito sa Office of the Speaker at may alam ko 3 araw ang Office of the Speaker para i-refer ito sa Committee on Rules at i-refer naman ng Committee on Rules sa Committee on Justice para mag-hearing. Pero within that time,
kapag nakakuha ng 1/3 or 106 supporters itong impeachment, hindi na ho tatalakayin sa Committee on Justice, diretso na ho sa plenaryo para ipadala sa Senado yan. So it will depend on the number of votes or supporters na makukuha ng impeachment complaint. Kung mapapabilis ba o magiging regular ang ruta ng impeachment. At ang pinag-uusapan din na posibleng pagtakbo halimbawa ni VP Sara sa 2028 bilang Pangulo ay nakadepende po sa magiging kinalabasan ng paglilitis na ito. Opo. Dahil ang isang consequence ho ng impeachment kapag ikaw ay na-impeach, ikaw ay perpetually banned from holding public office. So, hindi ho siya makakatakbo kapag siya po ay na-impeach before 2028. Ayun, okay. So maraming salamat. Antabayanan natin ang reconvention po ng mga congressman. Samantala, Merry Christmas po sa inyo. Happy New Year, former Bayan Muna Representative Teddy Casino.